Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus sa taga-Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ng sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at inuutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Balikan ko lang ng konti yung kwento kahapon, linggo, mayroon pong tatlong ipinakilala na pinagkatiwalaan ng ari-arian ayon sa kanilang kakayahan. Yung iba, napalago pa yung binigay sa kanila, samantalang yung isang lalaki na ang ginawa ay ibinaon sa lupa yung ipinagkatiwala sa kanya. Kung kaya't sinabi ng Panginoon ay tamad, at walang kabuluhang alipin, tamad at masamang alipin. So, dito nagpapatuloy ngayon na muli suriin natin yung ating mga disposisyon sa buhay. Yung kinalalagyan natin, yung sitwasyon natin sa buhay, na pwedeng tingnan na tayo naman talaga ang may gusto na manatili sa ganyang sitwasyon. Kung ano man po ang sitwasyon ninyo, kung sinasabi ninyo na mahirap ka, naghihirap ka, pwedeng tingnan natin at sana buksan mo ang iyong isipan na kaya ka nandiyan dyan ay dahil ayaw mong umalis dyan. Kasi tingnan nyo po, sa Ebanghelyo ngayon, may isang bulag. Bulag po ito, Bago pa dumating si Jesus sa lugar ng Jericho, bulag na siya. Nakaupo doon sa daanan at nagpapalimos. Yun na yun kanyang naging buhay. Sa mga paniniwala ng mga Hudyo, kapag ang isang tao pinanganak na bulag, ito ay dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang. O kaya naman, kapag siya ay nabulag, ito ay dahil sa kanyang kasalanan. So bulag, paano siya mabubuhay? Mamamalimos na lang. Bukod doon sa awa na ibibigay. Kasi kaawa-awa na eh. So umaasa na lang doon sa maaawa sa kanya na magbibigay sa kanya ng bariya o pagkain para makasurvive siya. So nagdadaan o nandoon sa daanan ng mga tao. Pero narinig niya, bulag lang siya. Mayroon pa siyang ibang bahagi ng katawan. Narinig niya, nagsisigawan din yung tao, kaya nagtanong siya, anong mayroon? Sinagot siya, si Jesus. Bulag lang siya, nakakarinig siya. At marahil, isa sa mga narinig niya, itong si Jesus ay may kakayahan para panumbalikin ang kanyang paningin. Bulag siya eh. O anong gagawin niya? So anong effort na ginawa ng bulag? Tumigaw ng malakas.
Kahit na pinagbabawalan siya, uy, ang ingay mo, maupo ka lang dyan. Sumigaw pa rin siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Nabigo ba siya? Hindi. Dininig ng Diyos dininig ni Jesus ang kanyang sigaw at malinaw din. Okay, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ginawa nito? Gusto ko pong manumbalik. So, hindi siya pinanganak na bulag. Kasi sabi niya, gusto ko pong manumbalik ang aking paningin. At hindi siya nabigo. Sige, mangyari ang ayon sa gusto mo dahil sa iyong pananalig. Nakakita na, sumunod kay Jesus, nagpasalamat. Makukuha ba? So, may mga pagkakataon sa buhay natin na minsan, wala naman talagang ibang tutulong sa iyo, kundi sarili mo. Nabubuhay tayo minsan doon sa nakalipas. Yung nagpahirap sa iyo, yung niloko ka ng magulang mo, iniwan ka ng magulang mo, pinagpalit ka ng magulang mo sa ibang pamilya, tapos nanatili ka na doon. Kawawa naman ako, aping-api ako, nasaktan ako. Andun ka na, hindi ka na umalis. Kaya minsan, kahit anong payo ang ibigay sa iyo ng mga tao, walang nangyayari kasi ayaw mo naman talagang umalis doon. Mayroon ding mga pagkakataon di natin napapansin kasi nasanay na tayo na inaawaan. Nasasanay na tayo na tinutulungan. Nasanay na tayo na doon na lang at naging comfort zone na natin yung ganong sitwasyon. Kaya ano nangyayari? Puro drama sa buhay. Puro, niloko ko eh. Matagal na yun. Pinagpalit ako. Matagal na yun. Nawalan ako ng trabaho. Hindi mo ba kayang maghanap ng iba? Sanay ka na manatili dyan. Kung naman po, ang kinalalagyan ninyo, paulit-ulit lang, babalik at babalikan mo lang yung mga sakit na naranasan o ipinaranas sa iyo. So ngayon, tapos, ang tanong lang din, ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa iyo? At malinaw ba sa iyo? Gusto mo ba talaga? Gusto mo ba talagang gumaling? Gusto mo ba talagang makaalis sa sitwasyon na yan? Gusto mo ba? Ikaw lang din ang makakasagot nito. Sana po, ma-inspire tayo nitong lalaking bulag na nasa kwento ng ating ebanghelyo. Hindi pa katapusan ng mundo. Kung sakali po na may mga pangyayari sa buhay natin, kabiguan man yan, pero hindi katapusan ng mundo mo. Kung minsan, napilayan ka lang, may iba pang bahagi ng katawan na pwede mong gamitin. Walang mangyayari sa buhay natin kung ipapako natin ang ating sarili doon sa pangit na sitwasyon na yan. Laging mayroong paraan. Kaya nga, di ba sabi, kahapon, binigyan tayo ng kakayanan at alam ng Diyos ating kapasidad. Kailangan mo lang talagang mag-explore. Kailangan mong subukan. Kailangan mong tuklasin ano ang kaya mong gawin. Higit pa sa inaakala mong ginagawa mo ngayon, kakayanin mo pa ang magpatuloy na gawin ang iyong misyon. At makasunod nawa tayong lahat kay Jesus. Amen?